Mula pa noong sinaunang panahon may ilang mga pangalan na sa Biblia na nagpapakulo talaga ng dugo sa mga historiador. Hindi sila mga bayani, hindi sila mga martir. Sila ang mga taong gumamit ng trono, hindi para maghari ng may katarungan, kundi para wasakin ang bayan ng Diyos mula sa loob. At ang mas nakakagulat, sa likod ng ilan sa mga pinakamasasamang hari, may mga reyna din na mas mabangis, mas tuso at mas mapanganib pa kaysa sa mga asawa nila. Mga babaeng may matinding impluensya. At ginamit nila ang impluensya na yon para itulak ang kaharian palayo sa Diyos. Hindi lang ito mga kwento ng masamang ugali. Ito ay mga historical case studies kung paano nagbago ang direksyon ng dalawang kaharian, ang Israel at Juda. Dahil sa tatlong babae na ang tanging hangarin ay kapangyarihan, kontrol at paghihiganti. Kilala mo siguro ang una, si Jezebel. Ang reyna na nagpakalat ng pagsamba kay Baal sa Israel at naging simbolo ng kasamaan sa buong lumang tipan. Ngunit hindi siya nag-iisa. May anak siyang sumunod sa yapak ng kanyang kadiliman. At sa ibang dako ay may isa pang reyna na may kakayahang baguhin ang kapalaran ng isang propeta sa isang iglap. At ang tanong, sino ang mga babaeng ito? Bakit sila itinuturing na ilan sa pinakamasasamang reyna sa buong kasaysayan ng Biblia? At paano sila nakapag-iwan ng mga sugat na ramdam pa rin sa mga kwento ng pananampalataya hanggang ngayon? Sa video na ito sisilipin natin ang tatlong reyna na ginamit ang kanilang kapangyarihan para maghasik ng takot, idolatry at pagpatay. At higit sa lahat, tutuklasin natin kung ano ang nangyari sa kanila at bakit ang kanilang mga pangalan ay naging babala sa bawat henerasyon. Pero bago tayo magsimula, huwag kalimutang i-like at i-subscribe ang ating channel. Malaking tulong ito para sa aming mga content creator. Maraming salamat at ngayon simulan na natin. Magsimula tayo kay Jezebel. Si Jezebel ay hindi Israelita. Siya ay prinsesa mula sa Sidon, isang bayan na kilala sa pagsamba sa mga Diyos-Diyusan. Ayon sa kasaysayan, siya ang anak ni Ito Baal, isang hari at pari ng mga Phoenician, mga tagalungsod ng Tyre at Sidon. Sa madaling salita, lumaki siyang nakapaligid sa paganong relihiyon, sa mga ritual ni Baal, isang Diyos-Diyusan na sinasamba noon bilang Diyos ng ulan, kidlat at fertility. Kaya nang pakasalan siya ni Ahab, ang hari ng Israel, malinaw na senyales iyon ng pagtalikod sa utos ng Diyos. Sa batas ng Israel, bawal ikasal ang isang Israelita sa isang heathen. Ibig sabihin sa taong sumasamba sa ibang Diyos. Pero hindi ito pinansin ni Ahab. At mula sa mismong desisyon na iyon, nagsimula ang isa sa pinakamadilim na panahon sa Israel. Sa loob ng 22 taon na paghahari ni Ahab, lalo pang lumala ang sitwasyon dahil si Jezebel mismo ang nagtulak sa kanya papalayo sa Panginoon. Hindi mahirap kumbinsihin si Ahab. Marami siyang kahinaan at ginamit lahat iyon ni Jezebel para maitulak ang buong bansa sa pagsamba kay Baal. Sa Biblia, sinasabi na si Ahab ang pinakamasamang hari sa kasaysayan ng Israel at hindi na nakapagtataka. Dahil may Jezebel siya sa tabi niya, si Jezebel ay isang reyna na walang takot, wala siyang respeto sa Diyos, wala siyang takot sa tao, at wala siyang balak itigil ang anumang gawain ng kasamaan para sa kanya. Walang masama kung papalitan ang pagsamba sa Diyos ng pagsamba kay Baal. At hindi lang niya ito ginawa ng palihim, buong bansa ang pinilit niyang sumunod. Makikita ito sa ginawa niyang pagkuha ng 450 prophets ni Baal at 400 prophets ng Asherah. At binigyan pa niya ng lugar sa sariling mesa ng palasyo. Malinaw na pruweba kung gaano kalalim ang kontrol niya sa Israel. At dahil sa impluensya niya, lalo pang kumalat ang pagsamba kay Baal. Ang Baal na ito ay kilala noon sa mga estatwa na may helmet na may sungay ng toro, simbolo ng kapangyarihan at pagkamayabong. Sa mga kamay niya kadalasan may mace na simbolo ng kulog at sibat na may dahon na simbolo naman ng kidlat at ani. Ang pagsamba kay Baal ay hindi basta ritual. Ito ay isang kulto, isang satanic cult ayon sa maraming iskolar na nagtuturo ng kabaligtaran ng kalooban ng Diyos. At lahat ng ito ipinakalat ni Jezebel ng walang takot, walang hiya, walang pigil. Siya ang reyna na. Gumamit ng kapangyarihan para patahimikin ang mga hindi sumasang-ayon. Walang pakialam sa moralidad o batas. Walang hangganan ang ambisyon kayang magpabagsak ng buong bansa para sa sarili niyang relihiyon. At dahil dito, sinira niya hindi lang ang espiritual na buhay ng Israel, pati ang Juda ay naapektuhan. Sa madaling salita, kung si Ahab ang hari ng kasamaan, si Jezebel ang naging utak at apoy sa likod nito. Sa chapter 21 ng Aklat ng Mga Hari, mababasa ang sunod-sunod na pangyayaring humantong sa trahedya at kamatayan ni Ahab at Jezebel.
Kung tutusin, bihira ang mag-asawa sa Biblia na kasing sama ng dalawang ito. Pareho silang gahaman, pareho silang tuso, at pareho ring handang lumabag sa batas ng Diyos para makuha ang gusto nila. Sa lungsod ng Jezreel may palasyo sina Ahab at Jezebel. Katabi ng palasyong ito ay isang ubasan na pagmamay-ari ni Nabot, isang matuwid at respetadong lalaki sa lugar. Nais ni Ahab na bilhin ang ubasan para gawing gulayan, pero tumanggi si Nabot. At tama ang ginawa niya. Sa batas ng Israel, bawal ibenta ang lupang minana ng pamilya. Dapat itong manatili sa angkan kung saan ito unang ibinigay. Ito mismo ang utos sa Numbers chapter 36 verse 7, kung saan sinasabing hindi dapat mailipat ang lupa mula sa isang tribo patungo sa iba. Nang malaman ni Jezebel na tumanggi si Nabot, nakita niyang malungkot at mainit ang ulo ng asawa niya. At gaya ng dati, hindi niya hinayaang may humadlang sa kanilang gusto. Sinabi niya kay Ahab na huwag mag-alala dahil kukunin niya ang ubasan kahit na anong paraan ang kailangan gawin. At dito nagsimula ang isa sa pinakamadilim na krimen sa lumang tipan. Gumawa si Jezebel ng mga sulat na kunwari ay galing kay Ahab. Ginamit pa niya ang panghari na selyo para magmukhang opisyal. Ipinadala niya ang mga ito sa mga pinuno ng lungsod, mga taong may kapangyarihang magsagawa ng paglilitis. Sa sulat iniutos ni Jezebel na magpatawag ng isang pampublikong pagtitipon. Paupuin si Nabot sa pinakaunahan. Parang isang taong iginagalang at ilagay sa harap niya ang dalawang sinungaling at walang prinsipyong lalaki. At ang papel ng dalawang lalaking ito, magpanggap na saksi at magbintang kay Nabot na nagmura siya laban sa Diyos at sa hari. Isang kasalanang may parusang kamatayan. At nang dumating ang araw ng huwad na paglilitis, ginawa ng mga pinuno ang lahat ng nasa sulat. Pinanood nila si Nabot habang pinalibutan ng mga sinungaling. At nang magsalita na ang dalawang saksi, agad nilang idineklarang nagkasala si Nabot. Walang investigasyon, walang hustisya. Agad siyang inilabas sa lungsod at binato hanggang mamatay. Pagkatapos nagpadala sila ng mensahe kay Jezebel. Tapos na, patay na si Nabot. At sa sandaling marinig niya iyon, mabilis niyang sinabi kay Ahab na maaari na niyang kunin ang ubasan dahil patay na ang tumanggi sayo. Ganun kasinungaling, ganun kasama at ganun kaliit ang tingin niya sa buhay ng ibang tao. Hindi lang si Nabot ang pinapatay ni Jezebel, pati ang mga anak nito dahil alam niyang sa batas sila ang magmamana ng lupa. Kung mawawala ang buong pamilya, malaya nilang makukuha ang lupain ng walang hahadlang. Sa puntong ito malinaw kung anong klaseng reyna si Jezebel. Isang taong may plano sa bawat galaw. Walang takot gumawa ng kasamaan at handang pumatay para sa kapritsyo. Pero hindi nagtagal ang kanyang pagwawagi. Habang papunta si Ahab para angkinin ang ubasan, hinarang siya ni Propeta Elijah. At doon malinaw na sinabi ni Elijah ang hatol ng Diyos. Hahatulan si Ahab dahil sa pagpatay at pagnanakaw. At mula doon nagsimula ang mabigat na kaparusahan na babagsak sa kanilang dalawa. Matapos ihayag ni Elijah ang hatol ng Diyos, diretsong sinabi niya na papatayin si Ahab, na si Jezebel ay kakainin ng mga aso sa Jezreel, at na ang buong angkan ni Ahab ay hindi bibigyan ng maayos na libing. Isang mabigat na parusa, pero kung iisipin kung gaano kalalim ang nilubog ni Ahab sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, malinaw kung bakit ganoon kabigat ang hatol. Ayon sa kasulatan, wala nang ibang hari na tumulad kay Ahab sa pagsuko sa kasamaan. Siya mismo ang pumili ng kasalanan at idolatry, kahit ilang beses pa siyang binalaan. Pero nang marinig ni Ahab ang parating na kapahamakan, nagpakumbaba siya, nagluksa siya, nag-ayuno at yumuko sa harap ng Diyos bilang tanda ng pagsisisi. At dahil sa mumunting pagsisising iyon, sinabi ng Diyos na hindi pa muna mangyayari ang kaparusahan sa panahon ni Ahab, kundi pagkatapos niyang mamatay. Si Jezebel, sa kabilang banda, hindi kailanman nagsisi. Patuloy niyang pinapatay ang mga propeta ng Diyos. Sa 1 Kings chapter 18 verse 4 sinabi na pinatay niya ang mga propeta. Kaya si Obadiah, isang tagapamahala sa palasyo, nagtago ng 100 propeta sa 2 kuweba, 50 sa bawat isa, para mailigtas sila. Pinakain at pinainom niya ang mga ito sa kabila ng panganib. Maging si Elijah tinangkaring patayin ni Jezebel. Sa 1 Kings chapter 19, nang marinig ni Jezebel na pinuksang lahat ni Elijah ang mga propetang naglilingkod kay Baal, nagpadala siya ng pagbabanta. Sa oras na ganito bukas, dapat pareho na tayo ng kapalaran. Natakot si Elijah. Tumakbo siya papuntang Beersheba sa Juda at iniwan ang lingkod niya roon. Pagkatapos naglakad siya mag-isa papunta sa ilang.
Naupo sa ilalim ng puno at nanalangin na mamatay na lang dahil sa bigat ng sitwasyon. Sa takot at pagod, nagpunta siya sa bundok Horeb upang humingi ng gabay sa Diyos. Lumipas ang ilang taon, napatay si Ahab sa digmaan laban sa mga Syrian. Naiwan si Jezebel bilang reyna at naghari pa ng halos 10 taon pagkatapos mamatay ang asawa niya. Ngunit hindi natapos doon ang laban. Nang mapalitan si Elijah, ipinagpatuloy ng kanyang kahalili si Elisha ang misyon laban sa pagsamba kay Baal. Dahil dito inutusan niya ang isang mabangis at matapang na pinunong militar na si Jehu para maging bagong hari ng Israel. Ito ang naging dahilan ng kaguluhan dahil ang anak ni Ahab at Jezebel, si Jehoram, ang nakaupo pa sa trono noon. Si Jehu ay kilalang commander ng mga chariot, ang sinaunang sasakyang pandigma na hinihila ng kabayo. Siya ang nangunguna sa hangganan ng Israel laban sa Damascus at Assyria, dalawang makapangyarihang kaharian sa rehiyong yun. Sa kasaysayan, tumatak ang pangalan ni Jezebel bilang sagisag ng pagiging tuso, walang awa, mapaghiganti at mapanlinlang. Halos lahat ng katangiang maaaring ipanglarawan sa isang malupit na pinuno at dumating ang araw ng kanyang pagbagsak. Habang papasok si Jehu sa mga tarangkahan ng Jezreel, sumilip si Jezebel sa bintana ng palasyo. Mayabang niyang sinabi, naging mapayapa ba si Zimri nang patayin niya ang kanyang amo? Isang patutsada na nagpapakitang hindi siya takot. Ngunit isang senyas lang mula kay Jehu at 2 chamberlain, mga tauhan niyang dapat kumakampi sa kanya. Pagbagsak niya sa lupa, agad siyang sinunggaban ng mga aso sa kalye, gaya ng ipinropesiya ni Elijah. Ito ang katuparan ng sinabi sa 1 Kings chapter 21 verse 19. Sa lugar kung saan nilaplap ng mga aso ang dugo ni Nabot, doon din lalamunin ng mga aso ang iyong dugo. At mula noon naging tawag ang pangalan niyang Jezebel para ilarawan ng isang babaeng masama at walang takot sa Diyos. Mismong sa Revelation chapter 2 verse 20, binanggit ulit ang pangalang Jezebel bilang halimbawa ng isang babaeng nagtuturo ng kasalanan at sumisira sa pananampalataya ng mga tao. At kung akala mo si Jezebel na ang pinakamasama, ipapakilala ko sa iyo ang anak niya. Ito si Atalia, ang reyna na mas lalong nagdala ng kadiliman sa Juda. Ang pangalang Atalia ay nangangahulugang pinarurusahan ng Diyos. At kung titingnan ang naging buhay niya, parang akma talaga ang kahulugang iyon. Namuno siya bilang reyna sa panahong puno ng masasamang hari, parehong sa Juda at Israel. At tulad ng ina niyang si Jezebel, naging tapat siya sa pagsamba kay Baal, ang Diyos-Diyosan ng mga Sidonian. Dahil dito hindi na nakapagtataka kung bakit lumaki siyang kasing sama ng mga pinunong nauna at sumunod sa kanya. Ang asawa ni Atalia ay si Jehoram, hari ng Juda. Pero taliwas sa kanyang amang si Jehoshaphat na isang mabuting hari, si Jehoram ay naging malupit at makasalanan. Nang mamatay si Jehoram noong 841 BC, ang sumunod sa trono ay ang anak nilang si Ahaziah, na 22 years old lamang. At tulad ng kanyang ama, naging masama rin si Ahaziah dahil mismong si Atalia ang humuhubog sa kanya. Sa 2 Chronicles chapter 22 verse 3, malinaw ang sinasabi, nilakad ni Ahaziah ang mga landas ng sambahayan ni Ahab, dahil ang sarili niyang ina ang nagtutulak sa kanya na gumawa ng kasamaan. Ngunit maikli ang kanyang pamumuno. Halos 1 taon lang siyang naging hari bago siya pinaslang. Sabay kay Haring Joram ng Israel ang pumatay. Si Jehu, dating commander sa hukbo ni Ahab. Sa 2 Kings chapter 9 verse 25, sinabi ni Jehu sa kanyang opisyal na si Bidkar na nasa lupa sila kung saan ipinahayag ng Diyos ang hatol laban sa pamilya ni Ahab. Hatol na siya mismo ang tutupad. Si Jehu ang hinirang ni Elisha na bagong hari ng Israel. Hindi lamang siya bagong leader, siya ang sandata ng Diyos para tuluyang tapusin ang lahi ni Ahab dahil sa matinding idolatry na ipinalaganap nila. Bilang bahagi ng misyon ni Jehu, pinatay niya si Jezebel at lahat ng anak nito. At dahil nagkataong nasa lugar si Ahaziah, nang dumating si Jehu para patayin si Joram, nadamay si Ahaziah at napatay din. Dito nagsimula ang pinakamatinding kabanata sa buhay ni Atalia. Sa 2 Chronicles chapter 22, nang malaman niyang patay na ang anak niyang si Ahaziah, agad niyang pinapapatay ang buong angkan ng hari, sariling pamilya niya. Isang malupit na pagpatay na halos burahin ang buong royal bloodline ng Juda. Pero may isang babae na hindi pumayag na mawalan ng pag-asa ang lahi ni David. Ito si Jehosheba, anak ni Jehoram at kapatid ni Ahaziah.
Nakita niyang papatayin ang lahat ng batang prinsipe kaya mabilis niyang kinuha si Joash, ang munting anak ni Ahaziah, at itinago ito. Dinala niya si Joash at ang yaya nito sa isang silid sa templo para hindi makita ni Athaliah. Dahil asawa ni Jehosheba ang punong pari na si Jehoiada, nagawa nilang itago si Joash sa loob mismo ng templo ng Diyos sa loob ng 6 na taon, habang si Athaliah ang naghahari sa bansa. Sa likod ng lahat ng pagpatay na ito, may mas malalim na dahilan. Para sa mga Israelita, malinaw na ang tunay na kaaway ay hindi lang si Athaliah, kundi ang puwersang espiritual na gustong putulin ang lahing mula kay David. Ayon sa Genesis chapter 3 verse 15, nangako ang Diyos na hindi mawawala ang linya kung saan magmumula ang Mesiyas. Kaya hindi hinayaan ng Diyos na matapos sa kamay ni Athaliah ang lahing iyon. Si Jehoiada ang nagpatuloy mag-alaga kay Joash, ang natitirang tagapagmana. Sa loob ng 6 na taon, lihim, tahimik at malayo sa mata ng reyna na handang patayin kahit sariling dugo para lang manatili sa trono. Ayon sa 2 Kings chapter 11 verse 2, si Jehosheba, anak ni Haring Joram at half-sister ni Ahaziah, ang nagligtas kay Joash. Kinuha niya ang bata mula sa hanay ng mga prinsipe na papatayin at itinago ito kasama ang yaya nito sa isang silid sa palasyo. Dahil dito hindi nahanap ni Athaliah si Joash at hindi siya napatay. Sa 2 Chronicles chapter 24 verse 7, ipinaliwanag kung gaano kasama ang mga anak ni Athaliah. Sabi ng talata, sinira nila ang templo ng Diyos at kinuha pa nila ang mga banal na kagamitan upang ialay kay Baal. Tunay ngang hindi alam ni Athaliah na may isang apo siyang nakaligtas sa patayan. Tulad ng kanyang ina, si Athaliah ay masugid na tagasamba ni Baal, isang Diyos-Diyosan na sinasamba sa Canaan at Phoenicia noong sinaunang panahon. Sa ilalim ng pamumuno ni Ahab at Jezebel, sumikat ng husto ang pagsamba kay Baal sa Israel. At bilang tugon, ginamit ng Diyos si Elijah upang ipakita na siya, hindi si Baal, ang tunay na may hawak ng kapangyarihan. Isang halimbawa nito ay nang magpadala ang Diyos ng tagtuyot sa loob ng 3.5 years. Bilang patunay na kontrolado niya ang ulan, isang bagay na pinaniniwala ang hawak ni Baal. Pagkalipas ng 6 na taon na paghahari ni Athaliah, kumilos na ang punong pari na si Jehoiada. Naglagay siya ng mga bantay sa paligid ng templo at inilabas niya si Joash. Ang batang itinago sa loob ng 6 na taon sa harap ng mga tao, pinutungan niya ng korona ang bata at ipinahayag bilang bagong hari. Sa 2 Kings chapter 11 verse 12, malinaw na sinasabing binigyan nila si Joash ng korona at kopya ng batas ni Moses bilang simbolo ng kanyang pagiging hari. Nagsigawan ang mga tao habang pumapalakpak, sumisigaw ng mabuhay ang hari. Ayon naman sa 2 Chronicles chapter 23 verses 12 to 13, narinig ni Athaliah ang ingay ng mga taong nagdiriwang. Pumunta siya sa templo upang alamin kung ano ang nangyayari. Pagdating niya, nakita niya ang batang hari na nakatayo sa tabi ng haligi sa pasukan. Suot ang korona at pinalilibutan ng mga opisyal, trumpeta at mga taong nagbubunyi. Nang makita niya ito, pinunit ni Athaliah ang kanyang damit at sumigaw ng pagkakaanulo, pagkakaanulo. Ngunit isang bagay ang agad niyang napansin. Ang taong bayan ay buo ang suporta sa bata, walang nakinig sa kanyang sigaw. Dahil alam ng lahat na hindi si Joash ang usurper, kundi siya ang reyna na umagaw ng kapangyarihan. Inutusan ni Jehoiada ang mga bantay na ilabas si Athaliah. Hindi siya pwedeng patayin sa loob ng templo dahil sagrado ang lugar. Dinala siya sa Horse Gate at doon siya pinatay bilang kaparusahan sa lahat ng kasamaan niyang ginawa sa Juda. Sa kasaysayan, may 2 klase ng pinuno. May mga namumuno dahil gusto nilang magsilbi at may malasakit sila. At may mga humahawak ng kapangyarihan dahil gusto lamang nilang mangibabaw at magpakasasa sa kapangyarihan. At sa kaso ni Athaliah, hindi mo na kailangang magtagal para makita kung anong uri ng leader siya. Nang malaman niyang pinatay ni Jehu ang anak niyang si Ahaziah, agad siyang nagpasya na burahin lahat ng tagapagmana sa lahi ng Juda, kasama ang sarili niyang mga apo. Isang malupit na pagpatay na halos kumitil sa buong royal family. Hindi niya napatay si Joash, ang nag-iisang bata na nakaligtas. Dahil may isang tapat na babaeng nagngangalang Jehoshabit na mabilis na itinago ang bata sa loob ng templo ng Diyos, doon nila siya pinalipas ng 6 na taon. Kaya hindi siya nahabol ni Athaliah sa madugong pagpatay sa buong angkan. Wala ring pakialam si Athaliah sa pangako ng Diyos sa kanyang bayan na ang Mesiyas ay magmumula sa lahi ni David. Hindi iyon nakapigil sa kanya. Mas mahalaga sa kanya ang kapangyarihan kaysa sa anumang salita ng Diyos. Ito ang larawan ng isang pinunong sobrang uhaw sa kapangyarihan.
Gagawin ang kahit anong kailangan para makuha at mapanatili ang pwesto, kahit pagpatay sa sarili niyang mga apo. Naghari si Atalia sa Juda ng 7 taon, pero dumating ang araw na ang mismong mga tao na ang nagpatalsik sa kanya, marahas at walang pag-aatubili. Si Queen Atalia ay isa sa pinakamalinaw na halimbawa ng leader na hindi hinubog ng pagmamahal o tungkulin, kundi ng ambisyon, yabang at pagnanasang mangibabaw. Madali mong makilala ang ganitong uri ng pinuno at siya ang pinakamatinding halimbawa nito. Herodias, Queen of Galilee. Si Herodias naman ay kilala bilang isa sa pinakamalupit na babae sa Bagong Tipan at dahilan ito sa isang pangyayari. Siya ang nagpapatay kay John the Baptist. Sa Biblia, tinatawag siyang asawa ni Philip na kapatid mismo ni Herod the Tetrarch, si Herod Antipas. Pero kahit bawal, kinuha pa rin siya ni Herod Antipas at pinakasalan. Kahit buhay pa si Philip, si John the Baptist ay matapang na ipinangaral na mali ang ginawa nila. Dahil dito, nag-alab ang galit ni Herodias. Hindi niya matanggap na may nagsabi sa harap ng publiko na makasalanan siya. Kaya gusto niyang ipapatay si John. Hinimok niya si Herod Antipas na ipaaresto at ikulong si John. Kaya nakulong si John dahil sa utos niya. Ang totoo, gusto talaga ni Herodias na patayin si John. Pero si Herod Antipas ay nagdadalawang isip, natatakot siya sa magiging reaksyon ng mga tao at naniniwala rin siyang si John ay mabuti at banal. Dumating ang kaarawan ni Herod at nagdaos siya ng malaking salo-salo. Habang nagkakasiyahan, pumasok ang anak ni Herodias at nagsayaw sa harap ng mga panauhin. Napahanga niya si Herod at ang lahat ng naroon. Dahil sa tuwa, nangako si Herod na ibibigay niya sa dalaga ang anumang hihilingin nito, kahit ano pa. Ayon sa Mark chapter 6 verses 17 to 28, ganito ang nangyari. Si Herod mismo ang nagpaaresto kay John dahil sa utos ni Herodias, asawa ng kanyang kapatid na si Philip na siya naman niyang pinakasalan. Paulit-ulit na sinasabi ni John na bawal sa batas ni Moses ang ginawa nilang pagsasama. May matinding galit si Herodias kay John at gusto niya itong patayin pero hindi niya magawa dahil pinoprotektahan ni Herod si John. Dahil alam niyang banal at matuwid na tao ito. Nalilito si Herod sa mga sinasabi ni John pero gusto niyang makinig dito. At sa kabila ng pag-iingat niya, dumating ang araw na nagkaroon si Herodias ng pagkakataon. Sa birthday celebration ni Herod, naroon ang mga opisyal militar at mga pinuno ng Galilee. Pumasok ang anak ni Herodias at nagsayaw. At lubos na natuwa si Herod at ang mga panauhin. Sinabi ni Herod sa dalaga, humingi ka ng kahit ano at ibibigay ko. At nangako pa siya na kahit kalahati ng kanyang kaharian, ibibigay niya kung hihingin nito. Lumabas ang dalaga at nagtanong sa kanyang ina, ano ang hihilingin ko? Ang sagot ni Herodias, ang ulo ni John the Baptist. Agad bumalik ang dalaga kay Herod at sinabi, gusto ko ngayon mismo, ang ulo ni John the Baptist sa isang plato. Nalungkot si Herod, pero dahil sa mga narinig niyang pangako at dahil ayaw niyang mapahiya sa harap ng mga panauhin, hindi siya umatras. Kaya nagpadala siya ng tauhan sa kulungan pinugutan ng ulo si John at dinala ang ulo sa isang plato. Ibinigay ito sa dalaga at ang dalaga naman ay ibinigay kay Herodias. Sa pagbalik tanaw natin sa buhay ni Jezebel, Atalia at Herodias, isang bagay ang malinaw. Hindi lang sila ordinaryong babae sa kasaysayan. Sila ang mga reyna na gumamit ng kapangyarihan. Hindi para magtanggol ng bayan, kundi para sirain ang mga taong hinirang ng Diyos. Magkakaiba sila ng panahon, magkakaiba ng kaharian, pero iisa ang pattern ng kanilang mga buhay. Kapag ang isang puso ay kumapit sa ambisyon, galit at maling relihiyon, unti-unting lumalayo ito sa liwanag ng Diyos. Si Jezebel na nagdala ng Baal sa Israel ay naging simbolo ng pambansang pagtalikod. Si Atalia, na muntik nang ubusin ng angkan ni David, ay halos winasak ang plano ng Panginoon. At si Herodias, na nagpapatay kay John the Baptist, ay ginawang sandata ang impluensya para patahimikin ang katotohanan. 3 reyna, 3 panahon, 3 babae na ginamit ang trono para sa kasamaan at sa huli pare-pareho ang naging hantungan. Ang kanilang mga pangalan ay naging babala sa mga susunod na henerasyon na walang kapangyarihan ng magtatagal kapag ito'y ginamit laban sa Diyos. At habang lumilipas ang mga siglo, nananatiling buhay ang aral ng kanilang mga kwento na ang tunay na lakas ng isang leader ay hindi nasusukat sa yaman, titulo o takot na kaya niyang ibigay, kundi sa kababaang loob, paggalang sa kalooban ng Diyos at katapatan sa tama. Sa huli bumagsak ang mga reyna, pero ang salita ng Diyos, ang katarungan niya at ang plano niya para sa kanyang bayan, iyon ang nanatiling matatag at hindi nagbabago.
Maraming salamat sa pagsama sa pagsisiyasat na ito ng mga pinakamasasamang reyna sa Biblia. Hanggang sa susunod na kwento, naway manatili tayong matalino, mapagmatsyag at tapat sa katotohanan.